ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Nakatakdang i-inquest ngayong araw sa NBI ang kapatid ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go na si Sheila Leal Go. Ang kasama rin nitong si Cassandra Leong. Kaugnay ito sa kanilang iligal na paglabas sa Pilipinas. Para sa iba pang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Elaine Fulgencio. Elaine, ano-ano ba yung sinabi dyan ng mga kasong haharapin nitong si Sheila Go at Cassandra Ong? Ruth, sumailalim na sa booking procedures ang kapatid ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go na si Sheila Go at Lucky South 99 Incorporator Cassandra Leong sa National Bureau of Investigation. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago, target ma-inquest ang dalawa ngayong araw sa reklamong obstruction of justice at paglabag sa Philippine Passport Act. Napag-alaman ng BI na illegal nakuha ni Go ang kanyang Philippine passport. Mayroon din kasi siyang Chinese passport na nakuha mula sa kanya nang mahuli siya sa Indonesia. May tuturing daw na undesirable alien si Sheila Go dahil nire-representa niya ang sarili bilang Pilipino kahit na may Chinese passport ito. Bukod pa rito ang posibleng kasong kriminal na kaharapin niya. Kinumpirma rin ng NBI at Bureau of Immigration na si Sheila Leal Go at Zhang Mir ay iisa at kumpirmadong Chinese. Base iyan sa fingerprint analysis na isinagawa ng NBI. Hindi naman kinasuhan ng BI si Cassandra Leong dahil Philippine passport na raw ang hawak niya. Pero naharap pa rin siya sa iba't ibang reklamong isasampa ng NBI. Mananatili muna ang dalawa sa kustodiya ng NBI pero nakikipag-ugnayan na raw sila sa Senado at Kamara para mailipat sa susunod na linggo. Narito naman ang pahayag ng otoridad tungkol dito. We already conducted an inquest on Sheila Go. The charge is on the misrepresentation as a Filipino citizen, fraudulently acquired Philippine passports because mayroon siyang Chinese passport also that we were able to get nung mahuli siya sa Indonesia. So, yun ang immigration violation siya na immigration charges which was issued last night. Then we turn over Sheila to NBI for possible criminal charges also sa Philippine laws violation. Si Cassandra Ong is using a Philippine passport so nasa custody din siya ng NBI. Wala siyang charges. Ruth, anumang oras mula ngayon ay sasailalim na nga sa inquest proceeding itong dalawa dito sa NBI. Ruth? Elaine, itong sina Sheila at saka si Cassandra, parang isa sa kanila merong contempt sa House, yung isa sa Senate. Kailan kaya nila planong humarap dyan sa mga investigasyon ng Kongreso? Kinumpirma kanina sa joint conference ng National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration at DOJ na sa susunod na linggo, Martes, ay i-turn over yung custody nila doon sa Senado at sa House. Ngayon, dahil nga holiday, mananatili muna sila dito sa National Bureau of Investigation. Maraming salamat, Elaine Fulgencio. Kaugnay po ng balitang yan, nananatili pa rin daw sa Indonesia ang sinibak na mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Go. Kinumpirma po yan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at ng Bureau of Immigration. Kumpiyansa si PAOC spokesperson Winston Casio na malapit nang mahuli si Go. May kinakasa na rin ng PAOC ng malaking kaso laban sa sinibak na alkalde. We're definitely going to file a case of money laundering against her and some of her co-conspirators in Baupuland and Sunyuan, Hongsheng. Una nang naghain ng mosyon ang PAOC para harangin ang counter-affidavit ni Go. Gate pa ng PAOC, imposibleng humarap sa notaryo si Go noong August 14 dahil noong Hulyo pa siya wala sa bansa. Pang-aabuso sa kapangyarihan. Ganyan inilarawan ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang ginawang pagpapakulong sa kanya ng Kamara. Sa isang pahayag, sinabi ni Roque layon raw nitong patahimikin siya bilang kritiko ng Administrasyong Marcos. Isa pa ang kanyang pagkakadinitid ay para daw pigilan ang pagiging abogado niya para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Isa raw itong malinaw na demolition job.
Pero sa kabila nito, hindi raw siya magpapatinag sa political pressure. Na-cite in contempt ng House Quad Committee si Roque dahil sa umano'y pagsisinungaling niya sa dahilan ng pag-absent sa hearing noong August 16. Sinabi ni Roque noon na may hearing siya sa Regional Trial Court sa Maynila. Pero base sa nakuhang dokumento ng Kamara, walang pagdinig si Roque ng naturang araw. Paliwanag naman ni Roque, nagkamali lang daw siya sa araw ng hearing. Sa ibang balita, dagsa sa mga bus terminal ang mga pasaherong uuwi sa probinsya ngayong unang araw ng long weekend. Live mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard De La Peña. Naku Gerard, kamusta ang sitwasyon dyan? Marami na bang pasahero? Meron pa bang mga masasakyan na bus? Ruth, nagsimula ng long weekend pero maraming mga biyahero pa rin ang humahabol para makapunta sa mga probinsya. Ayon sa pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, posibleng umabot sa 170,000 ang bilang ng mga pasahero ngayong araw. Mas mababa ito ng bahagya kumpara sa naitalang 191,000 kahapon. Pero mas marami pa rin sa 130,000 na average daily passenger dito sa PTEX. Karamihan sa kanila may mga pasok pa raw kahapon, kaya ngayon lang nagkaroon ng panahon makabiyahe. Hanggang ngayon may nakikita pa rin tayo mga pila sa bilihan ng tiket. Yung ibang nakausap natin dito ay medyo nahirapan ng bumili ng tiket papuntang Baguio dahil punuan na ang mga bus. Kahapon niya ay nakaranas ng kaunting delay sa mga biyahe papuntang Cavite at Bicol dahil natagalan bago nakabalik ang mga bus bunsod ng matinding traffic dito sa Metro Manila. Pero dahil wala nang pasok ngayon, hindi na raw ito magiging problema ngayon. Ruth, as of 1 p.m. ay lumampas na sa 72,000 ang bilang ng mga pasahero dito sa PTEX. Ngayong Sabado at Linggo, asahan pa rin daw na medyo marami pa rin mga pasahero dito dahil marami naman yung pupunta dito sa Metro Manila para dito naman magpalipas ng long weekend. Ruth. Maraming salamat, Gerard De La Peña. Matapos ang taas presyo, may nakaamba namang malakihang bawas sigil sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Posibleng bumaba ng higit 2 piso ang kada litro ng diesel, habang higit piso naman ang nakaambang rollback sa gasolina at hanggang 2 piso rin ang mababawa sa presyo ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang mahinang demand sa world market ang dahilan ng big-time rollback. Bukod pa dyan ang posibilidad ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Palestine. Sinailalim na sa state of calamity ang ilang lugar sa Eastern Visayas dahil po yan sa lumulobong kaso ng dengue. Kabilang dyan ang bayan ng Cananga, Ormoc City at Maasin City sa Leyte. Gayon din ang Catbalogan City, Calbayog City at mga bayan ng Gandara at Paranas sa probinsya ng Samar. Umakyat na sa mahigit 8,600 ang naitatalang kaso ng dengue sa Eastern Visayas mula Enero hanggang nitong August 17. 20 ang nasawi sa naturang rehiyon. Sa ilalim ng state of calamity, may magagamit na pondo ang mga lokal na pamahalaan sa kanilang pagtugon sa tumataas ng kaso ng dengue sa kanilang lugar. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Nagbabala ang Philippine Space Agency o PhilSA sa pagbagsak ng debris mula sa rocket launch ng China kahapon. Pinangangambahang bumagsak ang rocket debris sa bahagi ng Burgos sa Ilocos Norte at sa bayan ng Santa Ana sa Cagayan. Naglabasa ng notice to airmen o NOTAM ang PhilSA tungkol sa mga drop zone. Pinagbawalan din ng PhilSA ang publiko na lapitan o hawakan ang mga debris dahil sa posible umanong taglay nitong mga toxic substance gaya ng rocket fuel. Ang rocket launch ng China ay bahagi ng kanilang bagong communication satellite para palakasin ang signal sa TV, radyo at cellphone. Hinikayat ng Department of Foreign Affairs sa mga tripulanteng Pilipino na iwasan ang paglalayag sa Red Sea. Bunsod ito ng paglala ng tensyon sa Red Sea kasunod ng panibagong pag-atake ng rebeldeng grupong Houthi. Hinikayat ng DFA ang mga kababayan nating marino na gamitin ang kanilang karapatang huwag maglayag sa Red Sea. Nitong Miyerkules lang inatake ng mga missile ang isang oil tanker malapit sa Yemen. Ligtas na ang 23 Pinoy na kabilang sa mga sakay ng nasabing tanker. Inaasikaso na ang pag-uwi nila sa Pilipinas. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Aircon sa NAIA Terminal 3 nasira kasabay ng dagsa ng mga pasahero ngayong long weekend.
Babae sa Maynila ilang oras na nawala matapos umanong muntik na makidnap. At fans ng SB19 wagi sa Fan Army Face-Off ng Billboard Magazine. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon at happy long weekend.